Goodie po sa lahat. Ngayon, ating kilalanin ang veteranang aktres na kilala bilang Queen of the Philippine Cinema na si Gloria Romero. Alamin din natin ang mga pagpupugay sa kanya ng ilang celebrities na nakatrabaho niya noon kasabay ng pagdadalamhati. Nagluluksa ang industriya ng pelikula at telebisyon ng Pilipinas dahil sa pagpanaw ng Queen of the Philippine Cinema na si Gloria Romero. Binawian ng buhay si Gloria noong Sabado, January 25, 2025 sa edad na 91 years old. Kinumpirma ng nag-iisang anak ni Gloria na si Marites Gutierrez ang malungkot na balita ang pagpanaw ng aktres. At sino nga ba si Gloria Romero? Ang tunay na pangalan ni Gloria ay Gloria Ann Borrega Gallia. Isinilang siya noong December 16, 1933 sa Denver, Colorado, USA. Ang mga magulang niya ay sina Pedro Gallia na isang Filipino at ang kanyang ina naman na Spanish-American na si May Borrego. Kapatid niya ang yumaon ng aktor na si Tito Gallia. Noong 1937 ay umuwi ang pamilya ni Gloria Romero sa Mabini, Pangasinan upang bisitahin ang kanyang parental grandparents o para magbakasyon na isang taon sa lalawigan ng Pangasinan. Pero nang pabalik na sana sila sa Amerika, nangyari na ang World War II at hindi na sila nakaalis sa Pilipinas, na dahilan kaya naging permanente na ang paninirahan nila sa Pilipinas. Kahit natapos na ang digmaan, hindi na bumalik sa Amerika sina Gloria. Nang mag-high school na siya, doon na niya pinangarap na maging artista. Napangsawa ni Gloria ang dati niyang leading man na si Juancho Gutierrez na pumanaw noong 2005. Sila ay kinasal noong September 24, 1960 sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park sa Marikina City. Nagkaroon sila ng isang anak na si Marites Gutierrez. Paano nga ba nagsimula si Gloria Romero sa showbiz? Nagsimula ang showbiz career ni Gloria sa edad na 16. Noong 1949 nang maging extra siya sa pelikulang Ang Bahay sa Lumang Gulod at dalawa pang pelikula mula sa Premier Productions, Ang Prinsipe Don Juan at Bahay na Tisa na parehong ipinalabas noong 1951. Lumipat si Gloria sa Sampaguita Pictures kung saan nagsimula rin siya bilang extra sa ilang pelikula. Taong 1952, nang makuha niya ang kanyang kauna-unang supporting role sa pamamagitan ng pelikulang Madam X na pinagbidahan ni na Alicia Vergel at Cesar Ramirez. Noong taong ding iyon ay naging leading lady siya ni Cesar Ramirez sa costume movie na Palasig. Ngunit, ang itinuturing na breakthrough role ni Gloria ay ang Monghita noong 1952. Kung saan nakatambal niya si Oscar Moreno. Pagkatapos nito ay nakasunod-sunod na ang blockbuster movies ni Gloria, gaya ng Cofradia noong 1953, katambal si Ramon Revilla, Pilya 1954, Ordapia 1954 at Dispachadora noong 1955. Napanalunan ni Gloria ang kanyang kauna-unang Best Actress Award mula sa Famous Awards noong 1954 para sa comedy film na Dalagang Ilocana. Narating ni Gloria ang rurok ng kanyang kasikatan noong mid-50s hanggang mid-60s kung saan namamayagpag sa takilya ang kanyang mga pelikula at naging sought-after endorser ng mga nangungunang produkto ng soft drink at beauty soap. Tumagal ng mahigit sa 7 dekada ang acting career ni Gloria na mula sa pagiging leading lady ay tumawid sa character roles na nagpatunay sa kanyang kakayahan bilang isa sa pinakamahusay na actress sa Pilipinas. Kabilang pa sa mga nagmarka niyang pelikula ay Sino ang May Sala? 1957, Esperanza at Caridad? 1963, Ginuhit ng Tadhana? 1963, Pagdating sa Dulo? 1971, Lipad Darna Lipad? 1973, Karugtong ang Kahapon? 1975, Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon? 1975, Gaano Kadalas ang Minsan? 1983, Condemned 1984, Miguelito, Batang Rebelde 1985, Saan Nagtatago ang Pag-ibig? 1987, Bilangin ang Bituin sa Langit 1989 at Kapag Langit na ang Humatol 1990. Isa sa di malilimutang karakter na ginagampanan niya sa telebisyon ay bilang Minerva sa long-running sitcom na Palibhasa Lalaki noong 1987 hanggang 1998. Kabilang sa tinampukan niyang teleserye sa ABS-CBN ang mga sumusunod: Pamilya Zaragoza 1996 to 1997,
Sa dulo ng walang hanggang 2001 to 2003, Sana'y Wala ng Wakas 2003, Plastic Man 2007 to 2008, I Love Betty La Fea 2008 to 2009, May Bukas Pa 2009, Kung Tayo'y Magkakalayo 2010, at 100 Days to Heaven 2011. Ito naman ang ilan sa ginawa niyang teleserye sa GMA7. Munting Heredera 2011 to 2012, Cielo Angelina 2012 to 2013, Makapiling Kang Muli, Forever 2013, The Half Sisters, Ninyo 2014, The Rich Man's Daughter 2015, One Happy Love Story 2016, Meant to Be 2017, at Kambal Karibal 2017 to 2018. Ang huli niyang TV appearance ay pumayag siyang makamyo sa 5th anniversary special ng Weekly Kapuso Fantasy Series na Daig Kayo ng Lola Ko noong 2022. Si Gloria ang gumanap na Lola Goring sa Daig Kayo ng Lola Ko mula 2017 hanggang 2020. Malaki ang kontribusyon ni Gloria sa Philippine entertainment industry. Tumanggap siya ng Lifetime Achievement Award mula sa Luna Awards, FAMAS, Gawad Urian, Guillermo Mendoza Box Office Entertainment Awards at Film Development Council of the Philippines. Hindi na rin mabilang ang mga parangal na iginawad kay Gloria ng iba't ibang award-giving bodies para sa mga kategoryang Best Actress at Best Supporting Actress. Gumawa si Gloria ng kasaysayan noong 2018 dahil siya ang pinakamatandang actress na nanalo na kamahusay na actress sa edad na 85 para sa Rainbow Sunset, ang opisyal na kalahok sa 44th Metro Manila Film Festival. Sa Rainbow Sunset ay nagwagi siya ng 2 International Film Festival Manhattan Awards for Best Actress at Best Ensemble Acting. Napanood din si Gloria sa drama fantasy anthology na Daig Kayo ng Lola Ko na nagwagi ng 3 PMPC Star Awards for Television bilang Best Horror Fantasy Program. Ang star-studded tribute para sa kanya na ginanap sa Manila Hotel noong February 28, 2024, ang huling pagkakataong nasilayan ng publiko si Gloria. April 2024, she was named by the Film Development Council of the Philippines among its Lifetime Achievement Honorees. At ito ang ilan sa hindi makakalimutan ng mga kasamahan sa showbiz industry sa namayapang si Gloria Romero. Maraming mga artista ang nakikiramay katulad ni Vilma Santos at marami pang iba. Ayon kay Maricho Vera Perez, dating producer ni Gloria, ay isa sa pinakamabait na artista sa Sampaguita Pictures ang actress. Hindi lang umano sa mga kapwa-artista magalang si Gloria, kung hindi maging sa mga crew o trabahador sa likod ng kamera. Ang actress din na si Luz Valdez, ikinuwento na una siyang naging tagahanga ni Gloria Romero na wala umanong tinatanggihan na fans. Pinagmamalaki rin ni Barbie Forteza na nakatrabaho niya si Gloria Romero. Ang celebrity photographer na si Mark Necdao ay nagpapahayag din ng pasasalamat at buong respeto sa unforgettable times na nakasama niya si Gloria. Binahagi naman ni Charo Santos ang labis na paghanga niya kay Gloria mula noong kanyang pagkabata. Binahagi naman ni Shaina Magdayaw ang eksena nila ni Gloria sa pelikulang Tanging Yaman na siyang nagturo sa kanya na magdasal ng rosary. So blessed to have shared the screen with you po, but most importantly, to have learned from such gracious soul. Salamat po for touching our lives with your beautiful presence. Ani ni Shaina. Ayon kay Derek Rico Gutierrez, nag-iwan sa kanya na magagandang alaala at mga aral sa buhay ang movie icon. Lahat niya, sobrang thoughtful niya. Kapag kakain, gusto niyang sabay-sabay kami. Parang lola talaga siya. Dapat daw ang mga artista kailangang mag-save. When she goes to the set, alam na niya yung lines niya. Pati lines sa mga artistang kasama niya sa eksena, alam niya. Despite her age, talagang ihimplo siya ng mga artista. Sabi ni Bots Anson Roa na si Gloria ay walang reklamo kahit napuyat. Wala talagang reklamo. Pag-alala ni Ami Perez na si Gloria Romero ay isang expert at mastering her script at ang unang-unang natutunan niya kay Gloria Romero now it comes to like taping, whether that is TV show na hosting or acting, is you really had to read your script and memorize it by heart. Hindi may tatanggi na nakaukit na ang pangalan na Gloria Romero sa mundo ng pelikulang Filipino maging sa daigdig ng telebisyon. Mahirap tumbasan ang higit sa 250 pelikula at TV shows na nagawa niya sa loob ng mahigit na 6 na dekada at tumatak sa mga manunood.
Si Gloria Romero ay isa sa mga artistang walang nakaaway sa showbiz, walang intriga at walang nakabangga. Despite ng kanyang mga matataray na rules sa pelikula, isa itong mabuting tao sa kanyang mga katrabaho kahit sa mga crew behind the scene. Rest in peace, Gloria Romero. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all!